Sa isinasagawang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, pinasabpina ng House Committee on Justice ang tinawag na Hope Envelopes. Ito yung mga envelope na may lamang pera na ipinamigay umano ng bise sa mga taga-Department of Education. Unang lumabas ang tungkol sa envelope sa pag-iimbestiga noon ng Kamara kaugnay ng paggamit ng bise sa kanyang confidential funds bilang Secretary ng Department of Education. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong September 2024, humarap sa Kamara si dating Education Undersecretary Gloria Mercado. Since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. So it's 9 envelopes. It says hope and the amount is there. Ang tinukoy niyang Hope Envelopes may laman umanong tig 50,000 pesos mula kay Vice President at NOE Education Secretary Sara Duterte na pinamimigay umano sa mga opisyal ng DepEd. Isinumite ni Mercado ang mga envelope sa House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga noon sa paggamit ni Duterte ng kanyang confidential funds. Ang mga envelope pinapasabpi na ngayon ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment process laban sa bise. Pati na rin ang isinumiteng affidavit ni Mercado. Pinahaharap din sa pagdinig sa April 14 si Director Marivic Pareja ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Pinasusumite rin sa kanya ang mga original na transcripts at video recordings na mga pagdinig noon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Hinihingan namin ng reaksyon si Vice President Duterte pero dati na niyang tinawag si Mercado na isa umanong disgruntled employee. May isang grupo naman ng mga taxpayer na naghain sa Korte Suprema ng motion for leave of court to intervene at petition in intervention para pigilan ang impeachment proceedings. Sinusuportahan daw nila ang mga inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte at ng isang grupo ng mga abogado para pigilan ang impeachment process. We believe the committee has overstepped its bounds. The committee's mini trial, which usurps the Senate's role, issuing subpoenas for evidence not attached to the complaint, amounting to a fishing expedition. Denying Vice President Duterte equal protection under the law, as seen in the differing treatment of the impeachment case against President Marcos Jr. Number 4, violating due process, undermining the separation of powers. Minaliit ito ng isang miyembro ng House Committee on Justice. Tingin ko nagsasayang sila ng papel eh. Yun yung una. Kasi wala naman silang dinagdag na bago. Tingin ko ito po ay panggulo lang dito po sa Supreme Court case dahil ang mahalaga naman pong nag-file po talaga dito sa petition po na ito, wala pong iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga kinekosyon ng mga nagpetisyon sa Korte Suprema ang pagsasagawa ng House Committee on Justice ng hearing at pagpapalabas ng mga sabpina. Pero sabi ni Representative Terry Ridon na miyembro ng komite, Konstitusyon at Korte Suprema ang nagsabing pwede nilang gawin ito. Doon po sa Duterte versus House na case, ang sinasabi po roon ng Korte Suprema mismo, meron pong karapatan na mag-conduct ng hearing ang House Committee on Justice for the reception of evidence. No? So, ibig sabihin, pagka for the reception of evidence, kaakibat po niyan yung pong issuance po ng subpoenas duces tecum ad testificandum para sa mga tao at mga dokumento. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.